sa pagpapatuloy ng ating Philippine Loop episodes, tuloy ang pag-iikot natin ng bansa at sisimulan natin mula Bulacan papunta ng Bicol. Nasa entry na tayo ng Bicolandia. Sa Tigaon, Camarines Sur tayo hihinto para antayin ang iba pa nating mga kaibigan na makakasama natin sa pag-iikot ng bansa. Kaya habang inaantay natin sila, mag-ikot-ikot na tayo. Madadaanan natin ang Edling's Cafe na sa sobrang sarap ng mga pagkain dito ay talagang babalik-balikan. Libre ang kape dito. Unlimited coffee. Hanggat kaya mong uminom ng kape, pwede kang magkape dito. 18th century pa? Tingnan nyo At bibisitahin din natin ang isang abandonadong simbahan na itinayo noong 18th century. Na itinayo pa daw. Hindi nga lang 18th century, kundi 17th century pa. Tabiya po. Ano kaya yung dahilan bakit naabandona na ito? Yan ang mga dapat niyong abangan. Eggs, 1983. Every time na pumupunta ng Bicol o marinig ko lang yung word na Bicol, ang unang pumapasok talaga sa isipan ko lagi, big. We'll rock through the night. So grab your friend. At sa pagpapatuloy ng kwento ng ating pag-iikot ng bansa, pagkatapos natin maiikot ang Luzon, bababa na tayo ngayon ng Visayas hanggang sa Mindanao. Biyaheng walang pagmamadali. Sa madaling salita, hindi natin alam kung kailan tayo uuwi at kung kailan matatapos ito. Hi po, good morning. Welcome to McDonald's, sir. Can I take order, please? Isa pong large brewed coffee, no sugar. Okay po. Yun lang po. Okay po, sir. Next pinda na lang po for payment. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you. Umalis tayo ng alas 3 ng madaling araw sa Bulacan. Pagkatapos ng 3 oras, nasa Laguna na tayo. Tinamaan na ako ng antok. At sa mahabang biyahe tulad ng ganito, kape lang ang sikreto dyan. Thank you po. Large coffee po, no sugar, no creamer. Yes po. Thank you po. Salamat. No sugar, no creamer. No coffee. No. Ay, grabe. Alas 6:30 ng umaga. Ikaw ba naman yung 3 oras lang yung tulog mo? Ganun talaga kapag alam mo nga alis ka na kinabukasan, maaga-maaga yung biyahe mo, napakahirap matulog. Yeah. Kape na naman ang gigising sa atin hanggang sa marating natin ang ating destinasyon. Cheers mga first timers. Kapeng mapait. Walang creamer, walang sugar. Pait lang ang meron. Nasa isang umaga, nasa San Pablo City na tayo. Probinsya ng Laguna. Kape ang magiging best friend natin dito sa harapan sa buong biyahe na to ng pa Visayas and Mindanao. Ngayon ang jump off natin ng ating biyaheng pa Visayas and Mindanao. Itutuloy na natin ang ating pag-iikot ng bansa gamit itong ating mini camper van. At umalis tayo ng alas 3 ng madaling araw. Yung panahon natin gloomy. At umaasa tayo na sana ay iparanas din sa atin ang ulan. Nagawa natin yung North Luzon ng more than 20 days. Mga nasa 25 days yata. And then nagpahinga tayo ng almost 1 month dahil nga pinaliwanag ko na kung bakit. At ngayong magbibismin tayo, Visayas and Mindanao, wala tayong certain days para gawin ito. Walang certain weeks, walang certain months kung kailan natin matatapos ito. So ang gagawin natin, mag-explore tayo na mag-explore. Kumaga, hindi lang tayo van life and camping ang gagawin natin. Kasi sayang naman kung ang gagawin natin is kung magpo-point to point lang tayo para maghanap ng makakampingan. So since na Philippine Loop ang ginagawa natin, kasi mga hindi ko nakakaalam, pang-apat na nating Philippine Loop ito mga first timers. And itong port na to, ito na yung pag-iikot ulit natin na naka 4 wheels na tayo, na naka mini camper van na tayo, na kung saan second Philippine Loop pa lang natin, pinapangarap ko ng iikot talaga ng buong Pilipinas yung mini camper van natin, at ngayon ay nangyayari na. So ang gagawin natin, van life, camping at adventures talaga ang gagawin natin. Kasi sayang naman pag-explore at pag-explore tayo habang nag-iikot tayo ng Pilipinas. Mas masarap gawin yun. Shout out! Shout out sa'yo! Saan napunta? Asawa ko, nanonood din. Mag-iingat ha! Ingat ka, bye. Sige, mag-iingat.
Kanina pa ako daldal ng daldal dito. Papa dito. At para makabawas tayo ng oras, sa Bitukang Manok tayo dadaan. Makakasave tayo ng 30 minutes kapag dito tayo dumaan. Quezon Protected Land. Para makapagpahinga rin yung katawan natin sa init kasi dito malamig, malilim. May mga ahon pero hindi naman tulad nung sa kabila na ahon nga. Isang ahon lang pero napakahabang ahon. At kasabayan pa natin yung mga malalaki mga truck. So, just in case madaan kayo dito, pupunta kayo ng Bicol, pupunta kayo ng Quezon Province, dumaan na lang kayo ng Bitukang Manok. Mas mag-enjoy pa kayo sa mga view. Alas 9 ng umaga ay narating na natin ang Atimonan, Quezon. Hihinto muna tayo dito para makapagpahinga. Dahil 6 na oras na tayong nagde-drive. Ang init. Okay, touchdown na tayo ng Atimonan, Quezon mga first timers. Tap-over muna tayo dito para makapagpahinga, maipahinga rin natin yung makina ni Watod. Mahal, good morning. Good morning. Good morning. Sarap ng tulog niya. Akala nyo nag-iisa lang ako, no? Sige, wait lang. Okay na? Okay na? Good na? Nilagay mo lahat? Hindi naman. Oo, para hindi matamis. Bro, anong tawag sa island na yan sa kabila? Alabat Island. Alabat Island. Wait. Yung Alabat Island na yan mga first timers, noon pa natin gusto puntahan yan. Pero the time kasi na gustong gusto natin tawirin yan, panahon dati ng bagyo. So medyo mahirap tumawid dyan. Though malapit lang naman siya, pero malakas daw kapag binagyo daw kasi dito, eh napakahirap ng sitwasyon dyan sa isla na yan. Madali lang sana tumawid dyan dahil nga merong pier dito, merong pantalan dito sa Atimonan, Quezon. Yung mga roro na to, pwedeng itawid yung mga sasakyan, yung mga motor, isasakay nyo sa roro and then tatawid kayo ng Alabat Island. May mga nag-iaya sa atin na pumunta ng Alabat Island, pero soon pupuntahan natin yan. Papahinga lang ako konti kasi mahaba-haba pa yung biyahe natin. Touchdown Atimonan, Quezon na tayo. Oh, paano mo nalaman ako yan? Pinapanood mo na dati pa? Ayos may mga first timers pala dito oh. O siya. Sige, salamat po. All in all, ang babayahin natin mga first timers ay nasa 7 oras. Pero syempre, estimated time of travel lang naman yung 7 oras. Pero kung tutuusin, lalagpas tayo ng 10 oras sa biyahe. Pa Bicolandia tayo. Pero ang pinakatumbok natin ngayong araw na dapat marating natin, hindi naman tayo nagmamadali, ay marating natin yung Ragay, Camarines Sur. Doon tayo magsa-stop over, doon tayo mag-overnight, at doon natin aantayin si K-Camp. Mahaba-habang biyahe pa. Alam nyo, kung meron mang pinaka-challenging na biyahe para sa akin, kahit saang sulok ng Pilipinas, ito talagang papuntang Bicol. Okay, mga first timers, tignan nyo. Nasa entry na tayo ng Bicolandia. Gateway to Bicolandia. So ang ibig sabihin yan, hindi porket nakalagay dyan is Bicolandia ay nasa Bicol na agad tayo. Hindi pa. Dadaan pa. Actually parati pa rin to ng Quezon. Dadaan tayo ng Tagkawayan, may dadaanan tayong dyan na yan, papasok na yung Camarines Sur. Mula dito, ang pagkakalam ko, Bicolandia na kung tatawagin. Pero may parte pa rin ng Quezon. Diretso na tayo. Nagpa-picture lang ako. Marami tayong kaganapan dito. Mamaya ko ipapaliwanag sa inyo kung ano yung mga mangyayari pagkadating natin sa ating tutuluyan. Kasi basta mamaya. Na-excite ako sabihin, no? Gutom ka na? Yeah. O sige, kain tayo doon sa ating favorite. Oo naman eh. At simula na kaming mamroblema sa kalsada. Itong si Prisha, may gustong iapila. Nagigigil ako, mahal. Dahan-dahan lang. At masakta ang aking puso. Nananawagan na naman. Ako'y nananawagan na naman sa gobyerno dito. Nagkawayang Quezon. Aba, baka naman. Kami nga simple.
nasasakyan. Hindi pa kami mabilis. Aalog-alog na ako dito. Masakit pa yung pusong ko. Eh paano pa kaya yung ambulansya nyo? Pag may pasyente, aabot pa kayo sa ospital. Grabe. Grabe talaga tong daan na to. Government dito sa Tagkawayan, no? Please po, pagawa nyo ng buhay mo kalsada nyo. Ayan, nananawagan din ako sa mga sa gobyerno. Hindi lang dito sa Tagkawayan, ha. Pakigawa. Baka pwede pagtulong-tulungan nyo na to. Marami naman kayong pera. May managal live ng barilan. Akala ko, matindi na sa Lubacan. Ay, sa Lubacan, sa Bulacan. Aba, mas matindi pala dito. Kasi sa Lubacan, maayos na yung kalsada, kaso binubukto nila. At kahit na sobrang lubak-lubak ang ating pinagdaanan, narating naman natin ang Tagkawayan ng buo pa ang ating sasakyan. Ang Edling's Cafe. Kapag nasa Tagkawayan, hindi talaga po pwedeng hindi tayo dumaan dito sa Edling's Cafe. Ay po. What's up, bro? Abang ko po kayo. Welcome to Edling's Cafe po. Sorry pare. Dito ka ba nagtatrabaho? Bro, may tanong ako sa'yo. Bakit nalipat ang Edling's? Ano po, dati po dito po sa kabila. Oo. Ano, parang tumas po yung ano. Renta. May pamalit po na panibago po na resto bar po. Nagsara. Sarap. Lagi tayong humihinto dito dahil sa masasarap nilang mga pagkain. So, yung mga stickers natin ay wala na dito. Bago na daw yan. Bali, pang-apat na natin punta dito sa Edling's. Masarap kasi yung pagkain dito. May ikikwento ko sa inyo. Maluwag pa rin, oh. Maganda pa rin. Sa ano lang ito mga first timers, Tagkawayan, Quezon. Ang Edling's Cafe kasi mga first timers. Hintuan to ng mga nag-Philippine Loop. Wini-welcome nila yung mga Philippine Loopers. Tapos yung mga Philippine Loopers na mga ginagabi, walang matuluyan o walang mapagpahingahan. Hinahayaan nilang mag-overnight dito sa Edling's Cafe. Tapos yung may-ari, umuwi talaga. Tapos dito sila nagsisipahingahan. Dati sa baba, pwede ka maghamok. Ngayon, hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ba ay ganun pa rin. Pero malamang, ganun pa rin. Edling's Cafe. Masarap kumain dito, masarap yung mga pagkain dito. Ayun, sige bro. Coffee. Libre ang coffee dito, di ba? Sige. Hey, kape sa tag-init. Let's go. Tsaka libre ang kape dito. Unlimited coffee. Hanggat kaya mong uminom ng kape, pwede kang magkape dito. Basta kakain ka dito, ha? Mama, pwede po pag-stream mamaya kay Waton. Opo. Ayun, andun na ba po sa nalabas? Pwede kayo mag-video siya. Okay. Ay, ma'am, pwede din po. Kinabukasan, Good morning. Tulad ng request ng iba na ibalik ko na daw ang aking headband, babalik ko na. Pero ano nga ba ang nangyari kagabi? Nakarating tayo mga first timers ng Naga. Nakarating tayo dito sa bahay ng kaibigan natin na medyo may araw pa at nagpahinga lang tayo ng maayos dito. Pangalawang araw pa lang natin sa ginagawa nating pag-iikot ng ating bansa. Habang inaantay natin si K-Camp, ay gagawa na tayo ng mga activities natin dito. Unang-una, physical health muna. May gusto silang ipa-testing sa atin. Hiwa. Susubukan natin kasi yung mga kaibigan natin dito sa Bicol is madalas na silang nagpapa-therapy dito at ito ay libre lang. Susubukan natin kung magiging effective siya sa atin at kung effective man ay uulit-ulitin natin to for 10 days lang din daw. Bioenergy na parang sabihin natin yung word na parang kinokuryente ka na hindi mo maramdaman. Tapos in 30 minutes, marami siyang i-repair sa katawan mo. Tulad ng mga ganyan. Post nyo na lang, basahin nyo lahat. So isa siyang Japanese technology na andito ngayon sa Pitas. Pero ang galing kanina, nararamdaman mong pumipitik yung mga nerves mo. Hindi. Ikaw, ano naman epekto sa'yo? Yung effect sa akin maganda. Gumaan yung binti ko eh, no? 30 minutes in a day lang gano'n. Pero may naisip ako, what if kaya mag-invento tayo ng sarili natin? Pwede. Para lang sa mga babae. Oo, pwede. Na yung effect niya, therapy din to. Yung effect niya, hahaba yung pasensya. Yan. No? Mababawasan yung kaka-order sa Shopee, Lazada, TikTok. Tama yan. Ayan, mababawasan yung toyo. Oo. Tapos magiging peaceful. At ito ba, maganda. Sa atin kasi, 30 minutes ito, di ba? Oo. Yung sa atin, the whole day. Nasa therapy sila. Tapos yung side effect nun, aantokin sila. Oo. So the whole day sila nagte-therapy, pag uwi sa bahay, matutulog sila. Oo. Peaceful life. Pangalawa, is pupunta tayo ng Big's Diner kasi
Namimiss ko lang kumain sa Bigs. 20 or 15, mga 15 years siguro akong hindi na ulit nakatikim ng Bigs. Hindi naman natin pwedeng tawaging fast food eh. Pero dito, kung may McDonald's, kung mayroong Jollibee, dito sa Bicolandia, Legazpi, Albay, at kung ano-ano pa, may tinatawag dito na Bigs Diner. Yan talaga yan, sobrang kilala yan talaga dito. Eggs, 1983. So, nung 1983, na-establish ito, 2 years old ako. Ngayon, hulaan nyo kung ilang taon ako ngayon. Comment down sa comment section. So, anong order mo? Sure ako na alam niyo yung feeling ng ganito. 'Di ba kapag kayo ay napupunta sa mga malalayong lugar, tapos nakatikim kayo ng mga pagkain nila doon, o kung ano yung mga specialty nila doon, 'di ba kapag babalikan natin ulit yung lugar, yun ang nasa isip agad natin. Kung ano yung masarap na kainin, o kung ano yung masarap na kainan sa isang lugar. Dahil sa session natin sa therapy namin, hindi na ako nahihirapan maglakad ngayon. Maraming salamat po sa staff and crew ng Hiwa. Yun. Parang balik tanaw lang. Kung ano yung in-order ko noon. Ngayon in-order ko lang siya. Hey. Lasa. Diba? Sold. Hindi ko alam kung ako lang ba to. Every time na pumupunta ng Bicol, mga first timers, o marinig ko lang yung word na Bicol, ang unang pumapasok talaga sa isipan ko lagi, Bigs. Tapos saka ko hahanapin yung mga Bicol Express. Sold. Pero pagdating nila kay Cup, kakain tayo ulit. Okay mga first timers, next destination tayo. Ang sabi, ito mga mabilisan lang naman ng mga getaway ito. Habang hinantay natin yung mga kaibigan natin, may pupuntahan daw tayo na isang lumang simbahan na, parang ruined simbahan na. Bro, may reunion, mak-reunion tayo. Sabihin natin kamag-anak tayong malayong kamag-anak. So wala tayong idea kung anong magiging itsura nun, pero puntahan natin. Andito na tayo. So itong lugar na to ay ipapakita ko lang sa inyo. Kasi hindi naman siya lugar para sa mga turista na pwedeng pasyalan ng kahit sino. Nasa lupa siya ng isang pribadong lupa siya at meron nagmamayari ng lugar. Bro, anong simbahan to? Di mo rin alam kung kailan siya tinayo. 18th century pa? Oh, tingnan nyo 1800 siya tinayo, tapos nasira po siya ng Lindol Lindol. tsaka ano yung isa? Sa kalumaan na. Apoy. Fire. nasunog. Oo. Oh. Wala tayong drone, nakalimutan ko yung drone ko sa camper van. 18th century pa daw itong simbahan na to. Pwede nga akitin nyo doon? Okay, sige. Akitin ko lang mahal. Bro, anong tawag sa tabi-tabi po dito sa Bicol? Tabi-apo. Tabi-apo? Okay. Tabi-apo. O, akitin lang natin for the experience lang. Akit tayo sa dampana ng may nalaglag o mamaya na lumang simbahan na itinatayo pa daw noong 18th centuries. Century 2 na lang kasi alam ko eh. Uy! Wait! Tabi po. Uy, pwedeng gawa ng challenge dito kung gusto nyo mag-camp dito overnight Tabi po. Tumama siya lang po. Yun. Grabe yun So, wala tayong mahinging any kwento or impormasyon dito sa ruins ng malaking simbahan na to. So, malamang kung Bicol, mga panahon to ng mga Kastila talaga. Or Espanyol kung tawagin. Meron din pala dito sa ilalim. Tabi po, pasukin lang natin, ha? Samahan niyo lang ako. Tabi po.
pader ng mga simbahan, no? Napakakapal, oh. Diba? Ganyan yung mga padera ng mga simbahan. Parang yung sa simbahan ng... Teka, labas muna tayo. Salamat po, Apo. Yung sa simbahan sa Paway Church. Halos ganun yung structure, yung pagkakagawa ng mga pader. Ito naman yung altar. Silipin lang natin saglit. So dito yung altar. Tapos dito yung likuran. So dito nag-stay siguro yung mga yung pari tsaka yung mga sakristan ba. Hawakan lang natin. At least masabi natin nakahawak tayo ng isang simbahan na ito na yung 18th century. Okay. So goods. Yun lang. Next destination tayo. So yung simbahan daw ay nasira ng lindol at ng apoy. So malamang merong kwento na mas malalim doon na hindi natin alam. Pero ako lang din ba yung ganito? Yung every time na napupunta ka sa isang, kunwari sa isang napasok ko sa isang ancestral house, iba yung aura no? May aura siya na parang minsan kinikilabutan ka. Pag pupunta ka sa isang ruins na tulad ng ganyan, kikilabutan ka rin, nakakaramdam ka ng takot. Pero may dalawang factor kasi yan na depende kung ano dun sa dalawa yung nagtitrigger nung nararamdaman natin. Dalawang factor lang yung nagtitrigger niyan kung bakit tayo nakakaramdam ng mga ganong klaseng pakiramdam. So maaaring yung una, tinatakot lang natin yung sarili natin, or yung pangalawa, talagang dahil may aura yung mga lugar na yon na dahil sa sobrang tagal, isipin mo 18th century, o tulad ng mga simbahan ng mga lumang simbahan ng mga pinuntahan natin, meron talaga silang binibigay na, yung umaalingasaw na aura na, alam mo yun, may pagka ancient, or hindi ko maipaliwanag kumbaga parang yung lugar, pag pinasok mo, parang pumasok ko sa isang lugar na napakadami ng kwento ang nangyari doon, at daang-daang taon na nga ang lumipas sa sobrang katandaan ng isang lugar. Okay, yung next na pupuntahan natin, karagatan na, Larry's Lugawan. Pero bago yon, kakain muna tayong lugaw. Ang bango bro, kami na. Kilometer 491. Ay, ibig sabihin 491 kilometers ang layo natin mula sa kilometer 0 sa Luneta. Sulit eh. Yan. Ha! Mahilig ako sa manghang. Good for the heart kasi yan. Yan na eh. Sarap ano? Bumalik na naman si Mark Queens. Alright, andito na tayo. Ang huling destinasyon bago natin tapusin yung ating vlog. Bro, kung maalala ko, ito ba yung tumalon kami na meron kami kasabayan na may mga tumatambling ng mga bata? Ayun, naalala ko na. Alright, after 6 years, we're back. Ganun talaga may mga lugar talaga na napuntahan tayo na hindi na natin maalala, pero kapag nabalikan natin, doon lang magsisingin sa atin na oo nga pala, ganun yung nangyari, ganito. Sa dami ba naman ng lugar na napunta natin, hindi na natin lahat maaalala ba? Let's go, maliligo tayo bago tayo bumalik sa ating pinaparoonan. Okay. Tubig! Nakaka-refresh. Solid. Okay, mga first timers, hindi na tayo nakaligo dun sa dagat. Mainit at malagkit. At wala naman tayong baon na damit para pamalit. At magdadrive tayo, malagkit yun sa loob ng sasakyan. So, dahil hindi tayo nakaligo sa karagatan o sa beach, ay andito tayo ngayon sa isang swimming pool. Para ito ay hindi swimming pool na merong nilalagay na chlorine. Hindi ito yun. Flowing fresh water from the... Hindi ko alam kung saan nagagaling ito. Pero hindi siya yung may chlorine. Fresh water siya. Dumadalo siya tuloy-tuloy. So, time to relax. Time para pawiin ang pagod ng napakahabang binahe natin. Mula kahapon ng alas 3 ng madaling araw, maabot tayong paggabi na. Natulog tayo, nakapagpahinga tayo ng maayos. At ngayon ay marami tayong ginawang mga aktibidades habang inaantay natin ng ating mga kaibigan na paparating.
So ganito ang mangyayari mga first timers. Bukas ay dadating na ang ating kasama, si K-Camp, na kung saan bumabiyahe na ngayon siya papunta kung nasan tayo naroroon ngayon. At hindi lang yon, meron pa tayong mga kasama na dalawa pa. Si J-Bry, na dapat siya yung kasama talaga natin, pero hindi siya nakasama noon kasi noong time na nag-iikot tayo ng Luzon ay pumunta siya ng Japan kasama ang kanyang pamilya, pero ngayon ay makakasama na natin siya. At meron pa isa, si Sir Eli, na first time lang din natin makakasama sa biyahe, at ipapakilala ko rin siya sa inyo pagdating niya bukas. Actually, pagdating nilang tatlo bukas, sabay-sabay na sila, papunta na sila. So ganito ang mangyayari, ako, si Prisha at si K-Camp ang mag-iikot ng Pilipinas. Si J-Bry at si Sir Eli ay sasamahan tayo hanggang Visayas, pero i-impluwensyahan natin na ituloy na. Yan ang goal natin, na yan ang goal ko, na impluwensyahan ang dalawa na ituloy nyo na, tapusin ang Philippine Book. Mangyayari kaya yun? Susubukan natin ang ating powers. Anyways mga first timers, maraming salamat sa pagsama sa akin, sa amin, sa episode na ito. Simula pa lang ito mga first timers, hindi pa talaga ito yun. Kumbaga ito na panood nyo ay ito pa lang ang panimula ng pag-jump off natin from Bulacan to Naga, Bicol region, or tinatawag na Bicolandia. Marami pa kayong dapat abangan dahil nagsisimula pa lang tayo. Napakarami nyo dapat abangan, at yun ang dapat ninyong ika-excite dahil itong pag-iikot natin ngayon, susulitin natin ito hanggat kaya ng anong pwede nating puntahan, pupuntahan natin. At kung meron mang gusto akong gawin dito is ibibigay ko yung the best ko, pakagawa ng content na mas lalong magugustuhan ninyo. Yung solve na solve ba. Ngayon, meron akong tanong sa inyo mga first timers, bago natin tapusin yung episode ngayon. Gusto niyo ba ng 22 minutes na upload, o gusto niyo uploadan ko kayo ng 1 oras na vlog or episode? Comment nyo lang dyan sa comment section mga first timers. Life is good dito sa Bicolandia, at ako yung nag-relax dito sa napakalamig, napakalinis na swimming pool. Pagkita tayo sa next episode. Next episode ay kompleto na kami. At ang una nating destinasyon, Caramoan, dito sa Camarines Sur.